Isang magandang hapon sa bawat isa. Araw naman ng Huwebes. The date is September 16, 2021. Habang hinihintay po natin ang mga ibang kapatiran, ay nais ko munang batiin ang mga kapatiran natin. Una, yung mga nasa Amerika. Sila Ate Gina, mga Manghilit, sila Debbie, sila Ruth, at sino bang mga nasa Amerika. And also sa Europe, meron tayong isang asawa ng kapatiran nandyan. At sa Middle East, sa Saudi, sa Dubai, sa Qatar. And also in other countries, sa Singapore, meron tayong mga kapatiran. And of course, Australia, yung aking kapatid. At saka yung pamangkin ko na nasa Australia, regular na silang nanonood. Particularly pag ako nagsasalita. And of course, Africa, meron tayong mga kapatiran. At ganun din yung mga kapatiran nasa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Isang magandang hapon sa bawat isa. Shoutout muna sa ating Senior Pastor Tom Martin and family, kay Pastor Ray and family, si Pastora Shirley, at ang kanyang guwapitong asawa, si Sister Pastora Carla at Pastora Saralyn. Sa lahat ng mga nakatutok online at this time, sa mga leaders, and of course, sa mga co-workers. Sa hapon pong ito, bago tayo dumako sa panalangin, saguan pala si Pastora Divine Liwag at si Pastor Boy. Nakalimutan ko yan. Sa hapon pong ito, ay ating pong tunghayan ang salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 2, verse 19. Ang sabi dito, "Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity." Tayo muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat for this wonderful opportunity na kami ay makapag-aral ng iyong salita bago kami dumako sa panalangin. Naniniwala kami minsan pa ay tuturuan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang matuto, mapagpala. Minsan pa ay amin pong maitatag ang matatag na pundasyon ng aming pananampalataya tanging sa iyo lamang. Patnubayan mo, Diyos, ang hapong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi dito ng titulo, God's solid foundation stands firm. So yung solidong pundasyon ng Diyos ay talagang mananatiling matatag. Ang sabi sa Tagalog, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. Tandaan po natin, matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. At sabi, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. So, we pray, tayong lahat ay kilala ng Diyos. At sabi dito, at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. So ito pong sulat ni Pablo kay Timoteo, ito po ay matinding babala patungkol sa panganib ng apostasy. So yung pagkatalikod ng pananampalataya na ito ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan sa simbahan sa kanilang kapanahunan, at hindi lang yon, ito ay dumadami pa, lalong-lalo na sa mga huling panahon. So, sa ating kapanahon ngayon, this same condition also exists. Yung mga kapatiran that they have known the Lord, naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon, nung sila ay mga pinagpala, unti-unti, hindi mo na sila nakikita dahil busy sa trabaho, overtime, at maraming kaabalahan. So, naway mapagtanto niya, ito bang trabahong ito ay pagpapala ng Panginoon o hindi. Kasi kapag ang mananampalataya ay pinagpapala ng Panginoon, ay hindi siya dapat napapalayo sa Panginoon. Dapat nga napapalapit pa siya, natutong magpasalamat. So, it is really alarming. At it brings discouragement to God's people. Minsan kapag
Dati mo nakikita mainit at maalam pagkatapos ay nanghinat ng lupaypay o minsan di mo nakikita. Minsan ay ito yung nakakadismaya o nakakapanghina ng loob sa iba. Ano na kayang nangyayari kay brother, kay sister? Dati napakainit, dati ginagamit sa gawain ng Panginoon, and yet now ay hindi natin siya nakikita. At sa ating kapanahon ngayon, the work of the church, ang paglingkod sa gawain ng Panginoon is somewhat difficult, lalong-lalo na ngayong pandemya. Tulad ng aking sabi, ang mga miyembro ngayon ay hindi mo nakikita. At yung tanging pag-join na lamang sa online, ito yung nakikita mo, minsan 40, 30, 20, 10. Minsan nagtatanong ka, bakit kaya kokonti lang? Kahit sabihin natin, siguro, ang isang pamilya, isa lang ang ginagamit na cellphone. Pero ganun pa man, hindi lang tayo 10 pamilya. Napakadami natin. Pero in spite of all this, itong mga ganitong klaseng pangyayari, meron namang napakagandang paalala ito si Pablo, which is very optimistic, na talagang aasa tayo sa mabuti. At itong verse nating pinag-aralan, it gives us the assurance not to be discouraged. Huwag tayong manghinaan ng loob, huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang sabi ng 2 Timothy 2:19 na ating key verse, the foundation of God standeth sure. Matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. So, parang pinipicture ni Pablo dito yung isang building, pundasyon ng building na ito ay matibay. Dati pagka pumupunta ako ng Alabang, pag may seminar kami sa Carrier, nakikita ko yung mga building na itinatayo, kapag naghukay sila, napakalalim. Hindi lang isang poste ang lalim. At doon sila magagawa ng pundasyon sapagkat ang itatayo nila dyan, 15 or 20 story, at kailangan matibay, matatag ang pundasyon. So, ipinipicture dito na ang sabi ng ating pinag-aralan, yung 2 Timothy 2:19 sa letter A, the foundation of God standeth sure. Matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. Yung kanyang simbahan, kapag ito inaitayo, walang pwedeng magtumba, walang pwedeng sumira, not even the gates of hell. At ang sabi dito, the foundation is absolutely secured. Talagang tiyak na ito ay secured and it cannot be moved. Hindi ito magagalaw sapagkat ito'y nakatungtong sa matibay na pundasyon. And of course, alam natin, ang Diyos ang siyang nagbabantay dyan, kaya tumatatag kasama ng mga committed followers of Christ, yung mga members na nanatiling nagpapatuloy, kaya tumatatag ang gawain ng Panginoon. So this afternoon, brothers and sisters, meron lamang 3 salita ang Diyos na siyang higit nating bigyan ng pansin at intindihin natin. So number 1, ang sabi dito, a word of confidence. So yung pundasyon ng ating Panginoon, solid foundation, nagbibigay ito ng salita o pangako ng pananalig. The foundation of God is sure, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. So, despite of the great forces, marami diyang mga tumutuligsa, marami diyang mga nag-o-oppose sa simbahan, mga nag-criticize. At sabi nga ni Pablo, darating din yung mga apostasy, yung pagtalikod sa kanilang pananampalataya. At sa panahon na ito, yung mga Kristiyano ay bumabalik sa pagiging worldly at pagiging makamundo. Kasi minsan parang sa tingin nila nagiging monotonous na lang ang pagiging Kristiyano. At ano pa yung mga opposing forces? Shallowness, pagiging mababaw sa kanilang pananampalataya. Na masasabi natin ang mga Kristiyano, isa yan sa pinaka-sensitive na tao sa balat ng lupa.
Hindi lang mapansin, hindi lang mabati, hindi lang ma-text, hindi lang makumusta, hindi lang mapansin, madaling magtampo ang mga ganyang klaseng mababaw ang pananampalataya. Naway makita po natin sa paglingkod natin, hindi ka dapat titingin sa tao, bagkus ang Diyos ang tinitingnan mo bilang paglilingkod mo. And of course, may mga apathy. Ito yung mga forces sa simbahan, ito yung mga kawalan ng interes sa salita ng Diyos. Kapag dumating na yung kawalan ng interes sa salita ng Diyos, ito na yung papunta ka na sa apostasy, pagtalikod sa pananampalataya. So, despite of all these things, sa kabila ng lahat ng mga ito, the firm foundation of the Church of God will stand firm, will stand sure. Sapagkat kapag ang simbahan ay naitayo, ang Diyos ang siyang nagtayo, kahit papano mayroong mananatiling mga Kristiyano na tapat. At hindi ito maitutumba, hindi ito pababayaan na magsasaran lang mga simbahan, mananatiling nakatayo yan. So, because it was laid by God. Ang Diyos ang siyang naglatag, ang Diyos ang siyang nagtatag, ang Diyos ang siyang nagkalob, kaya't sasamahan niya ang simbahang yan. So, what is the foundation? Ano ba yung pinakapundasyon? And of course, it is the whole number of God's people. Kaya nagiging matibay ang isang simbahan dahil may mga faithful Christians, that is you and me, na nanatili sa gawain ng ating Panginoon. And of course, yung mga mananampalataya na yon na kinakasihan ng Banal na Espiritu, kaya sila nagpapatuloy, tumatatag, lumalalim at tumitibay. And that is the word of confidence na pwede nating panghawakan. God's solid foundation is firm, will stand firm. Mananatili pa rin ang gawain ng ating Panginoon. At tandaan natin, God's church o yung pundasyon ng mga simbahan ng Diyos will never be destroyed. So, all will be well. Bagaman ang mga mananampalataya, may mga Kristiyano, yung mga attenders, they come and go, may a-attend, may mananatili, mayroong aatras. Subalit isang bagay, God's church will stand sure, mananatili pa rin siya. Kapag alam natin ito ay naitayo sa biyaya ng ating Panginoon, sasamahan ng ating Panginoon, sasamahan ng Diyos ang simbahan na yon. Kaya yun ang pinaka-confidence natin, mananatili pa rin ang gawain ng Panginoon. Number 2, ang key verse natin also contains a word of comfort. Ito ay salita o pangako na may ginhawa o na may kaalwan. Ito yung sinasabi ng 2 Timothy 2:19 sa part B. The Lord knoweth them that are His. Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. So by this time, alam mo sa iyong sarili, kilala ka ng Diyos. Kung ikay nagpapatuloy, kung ikay nananatili, kung ikay naglalaro, kung ikay nasa bingid na ng apostasy, so, kilala ng Diyos ang sa Kanya. So, hindi lamang kilala ng Diyos ang sa Kanya, bagkus God knows them, lahat ng anggulo ng buhay ng mga tinawag ng Diyos ay kilala niya. And He has tender regard of them because they are His. Meron siyang magiliw na pagtingin ang Diyos sa lahat ng kanyang mga tunay na tagasunod. So, kilala ng Diyos ang sa Kanya. Ang tanong ko sa inyo sa hapong ito, kilala ka kaya ng Diyos? Alam kaya ng Diyos ang kalagayan mo ngayon? So, anong kalagayan mo pala sa harapan ng Diyos? Ito yung aking tanong sa hapong ito. So, ang Biblia ay nagbibigay ng pagtuturo to secure God's people. Naway makita po natin, nung
kapag binabalik-balikan natin ang buhay natin, na ikay binigyan ng bagong buhay ng Diyos, niligtas ka niya sa ilalim ng kanyang biyaya, and you were washed by the blood of the Lamb, nahugasan ng iyong mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. At ang banal na Espiritu ang palaging nag-uudyok sa iyo na ito ay naitatanim, ikay itinanim sa isang matinding pundasyon na ang Diyos ang siyang nagtanim sa iyo sa body of Christ, sa Church of God, na kung saan ikaw ay patuloy na itinatanim dyan sa lugar na yan. At kinukultivate ka niya dyan, dinidiligan ka ng salita ng Diyos, fellowship, hearing the Word of God, online prayer, at ito yung nagiging daan upang ikay lalong tumatag. Sa isang banda, what about those who fall away? Paano na yung mga taong lumayo sa ating Panginoon? Ang sabi dito, tiyak, surely they are professors and not possessors. Tiyak, sabi dito, sila lang ay mga nagpapanggap at hindi taglay o angkin ang tunay na pananatili kay Kristo. Professors, they only profess. Sila ay nagpapanggap lamang. Kapag ikay nagpapanggap, hindi ka makakatagal sa gawain ng ating Panginoon. Kung sa tingin mo ang Christian belief is only a fad, uso, nakikibagay ka lang, hindi ka magtatagal. Ang sabi dito, they have faith in their heads, but not saving faith in their heart. Kumbaga nga, sa isip lang, pero wala sa puso ang kanilang pananampalataya. They hold lamps of testimony. They hold the lamp of testimony, but no oil in their lamps. Maaring meron kang ilawan, pero wala naman langis ang iyong ilawan. Para kang katulad ng mga parable of the 10 virgins, na ikay walang langis ang iyong ilawan. So, anong makikita natin sa mga taong ganito? They were never born again and never really saved. Kapag professor ka lang, not possessor, nagpapanggap lang ang mga ganitong klase mga Kristiyano. Ang tawag sa kanila, they are tares and not wheat. Sila ay mga damo lamang at hindi trigo. Alam natin yung parables of tares and wheat na sa pagtubo nila, magkakamukha sila ng damo, yung dahon. Pero later on, makikita mo, yung trigo, nagkakabunga. Yung damo, walang bunga. So, doon mo makikita. Bilang isang mga manampalataya, you will know them by their fruit. Makikilala natin sila sa pamagitan ng kanilang mga bunga. So, at ito yung pinaka-comfort o katotohanan na siyang makikita natin dito sa mensaheng ito. God has given us the guarantee of our protection. Binibigyan naman tayo ng Panginoon ng katiyakan ng kanyang pagkalinga. The Lord knows those who are His. Kilala ng Diyos ang mga sa Kanya. Kaya, ang sabi dito, He looks at each member of His church and says, "You are mine." Ikaw ay akin. Sabi niyan, John 10:28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Walang pwedeng umagaw sa aking mga kamay. Kapag ikay nasa kamay ng Panginoon, walang pwedeng umagaw. Maliban lamang, ikaw ang aalis doon sa kamay ng Panginoon. Pero hanggat nasa kamay tayo ng Panginoon, walang pwedeng umagaw. Habang ikay kumakapit, nagtitiwala at nanampalataya sa Diyos, mananatili kang iingatan ng ating Panginoon. So, binigyan din tayo ng katiyakan ng ating purpose, ng ating mga layunin. So, God is working out His gracious purpose in the lives of His people. Alalahanin natin, ang Diyos ay palagi siyang kumikilos doon sa ilalim ng kanyang biyaya. At ang biyaya nga, ang pinag-aaralan ng biyaya yung tuloy-tuloy, walang hinto, basta't daloy ng daloy ang biyaya ng Panginoon. Hindi kumukupas. Ito yung layunin ng Diyos
nasa ilalim ng kanyang biyaya, patuloy tayong pagpalain, patuloy tayong bibiyayaan. Hindi lang yon, binibigyan tayo ng katiyakan ng ating mga provisions, ng ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin, sapagkat pangako niya sa Philippians 4:19, "But my God will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Hindi tayo pagkukulangin ng mabuting bagay ng Diyos habang ikaw at ako ay nagtitiwala sa Kanya. At ang pinakahuli, ang pinaka-firm foundation natin, God is giving us a word of caution. Nagbibigay siya ng salita o pangako ng babala o ng pag-iingat. 2 Timothy 2:19, part C, "Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity." Ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. So, if a professing Christian gives no evidence of turning away from wickedness, kapag wala siyang ebidensya na siya lumalayo, na siya ay walang ebidensya na siya lumalayo sa kasalanan, baka naman there is no evidence na siya ay tunay na mananampalataya kasi walang pagbabago. So, dapat kapag kilala mo na si Jesus, meron ng ebidensya ng pagbabago. Pag walang pagbabago, baka naman hindi na-born again. So, sapagkat kung minamahal mo ang Diyos, nakita mo ang kanyang kabutihan, you will depart from evil. Lalayo ka na sa gawa ng mga kasalanan. Alam mo naman yung mga bagay na kahit lugod-lugod at hindi. Sapagkat meron tayong wisdom and knowledge na binibigay ng ating Panginoon. Sapagkat Jesus came to save us from our sins. Dumating si Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung katiyakan. Kaya ipinanganak si Jesus upang iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. Iligtas, tubusin, at bigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan na hindi kayang gawin ng tao. So, ang sabi nga dito, ang paalala niya, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." 1 John 2:15-16. At ang sabi dito, "For all that is in the world," ang lahat ng nasa mundo, anong makikita natin? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung mga nakikita natin. So, ang palatandaan daw ng isang tunay na mananampalataya, meron siyang pusong gentle and humble. So, mapagkumbaba at mahinahon. Ito yung itinuturo dito. "Pasanin ninyong aking pamatok," ang sabi ng Panginoon. Ito yung hamon niya sa atin. Sa dulo na tayo. "At mag-aral kayo sa akin. Sapagkat maamo at mapagkumbaba sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." So, yung mga nag-i-struggle, yung mga napapagal, panahon na para isuko ang buhay natin sa Panginoon. Manumbalik tayo, we have to renew our commitment. Patuloy tayong mag-init at mag-alab sa paglingkod sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. "Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." So, mga magulang at kapatid, ang sabi dito, tatlo lamang ang pinag-aral natin. The word of confidence, salita o pangako ng pagtitiwala. The foundation of God standeth sure. Kahit mawala ang lahat, pero mananatili pa rin ang simbahan ng ating Panginoon. Kaya huwag kang mawala, sapagkat kapag ikay kumapit, nagtiwala sa Panginoon, mananatili kang matatag. Ikalawa, ang sabi dito, nung ating verse, nagbibigay siya ng word of comfort. So, salita o pangako ng kaginhawaan at kaalwaan. "The Lord knoweth them that are His." Kilala ng Diyos kung sino nasa Kanya. So, kaya nga yun ang tinatanong ko, are you sure that God knoweth you? Nakatitiyak ka ba na kilala ka ng Diyos? Ito'y tanong sa iyong sarili. Pero ang Diyos, kilala niya
ang mga nasa Kanya. Kaya evaluate mo sarili mo kung kilala ka talaga ng Diyos. At ang pinakahuli, ito yung sinasabi ng the word of caution. Ito ay salita o pangako ng babala o pag-iingat. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ang babet nagsasabi na siya ay sa Panginoon, dapat lumayo ka na sa kasamaan. So ito po ang mensahe ng Panginoon. So sa gabi pong ito, ang hamon ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga bago, ito yung kaligtasan na pinapangako ng Panginoon. Kapag tinanggap mo si Jesus, for sure, magkakaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Your life will never be the same again. Sapagkat meron ng Kristo na pumasok sa iyong puso na siyang patuloy na kikilos sa araw-araw. So sa gabing ito, sa araw na ito, sa lahat ng mga gustong tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas niya, sumunod kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Panginoong Yesus, salamat po sa katotohanan na aking narinig sa hapong ito. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya't ako'y nagpapakumbaba sa oras na ito at binubuksan ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na sa oras na ito, ikaw, Jesus, ay nasa aking puso na. At ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Samahan mo ako, Jesus, upang lakaran ang kabanalan ng buhay. Salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Idalangin ko po lahat ng mga tumanggap. Panginoon, kita po ninyo ang lahat ng puso ng mga tumanggap sa hapong ito. Ang dalangin ko, Diyos, magpakahayag kayo ng totohanan sa makabibliang pamaraan, tunay na magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Kilala mo ang bawat isa, kaya't umaasa kami at nagtitiwala. Sila po yung sasamahan sa kailang buhay. In Jesus' name, Amen. So, sa lahat po ng mga tumanggap, kung malapit po kayo sa Candaba, sa may malapit po sa Control, nandiyan po yung main church ng Christ Ambassador, o sa may bandang Pansinaw, kung kayo mga taga Araya at Banda, meron pong church dyan, Christ Ambassador Pansinaw, at meron din pong church sa may Gapan. At pwede po kayong magipag-coordinate sa mga kapastoran kung kayo po ay interesadong dumalo sa gawain. At sa oras na ito, tayo po ay dadako sa diwa po ng panalangin. Let us pray. Panginoon, salamat na naipahayag iyong salita at kaming lahat ay binibigyan mo ng katiyakan kapag kami nanatili, magiging matatag ang pundasyon namin na si Kristo ang siyang amin pong kinatatayuan. Alam namin na hindi ito magigiba sapagkat tiyak ang aming solido ang aming pinananampalatayanan. And this, Father, this time, sa hapong ito, amin pong idinadalangin si Brother Argel and family na kung saan ang kanyang may bahay ay umuwi na po dyan sa iyong piling. Alam namin malungkot ang kailang kalagayan, but we do pray your comfort, your peace, at ang patuloy mong pag-aaliw sa kanila ang siyang tunay na maghari. Bagaman nawala ang ina ng tahanan, alam namin, Panginoon, mananatili ang iyong patnubay at gabay. Continue to bless their business, O God. At patuloy na hindi sila pagkukulangin ng mabuting bagay, magbuklod-buklod ang kailang buong pamilya, itaguyod, maging maganda pa rin silang patotoo, Panginoon. Ingatan mo, O Diyos, ang buong pamilyang ito sa ilalim ng iyong biyaya. Ganon din po si Tatang Resty, balagstaas, patuloy po nang itinataas sa kanyang buhay. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa mga medisina na kanyang patuloy na ininom. Naway ito'y makapag-sustain ng kanyang kalusog ang pisikal at nagdideklara pa kami ng mahabang buhay para sa kanya.
Ganon din po, O Diyos, dinadalangin namin si Alex Toto Pulmones, na kung saan ang kapatid namin kasama sa Saudi ay ang kanyang kapatid ay nag-suffered ng stroke. O Diyos, patuloy na abutin, katagpuin ang kalagayan ng kapatid ng aming kamanggagawa ito, Diyos, kasama sa Saudi. We do pray, Father, na tunay na i-bless mo ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga nag-aasikaso sa kanya, Panginoon, at iyong kanyang recovery ay maging mabilis, Panginoon. Nagdideklara po kami ng buhay para sa kanya. Umasa kami at magtiwala at manampalataya. Patuloy ng maranasan, O Diyos, ang kasiglan ng kanyang pangatawan at manumbalik ang normal na kanyang buhay, Panginoon. Ganon din, O Diyos, nagpapasalamat kami kay Lydia Lalu Mauri, kay Marlene Mangalus at Lyndon Calaw. Kasama po sila sa panalangin na kung saan taus-pusong pasalamat ang aming pong alay sa inyo, sapagkat nakita po namin kung paano mo iniingatan, sinusubaybayan ang mga nabanggit na mga kapatiran. We believe, Father, your comfort, your peace, O God, ang nananatili sa kanilang puso at ang pamumuhay nila ng normal, malaya sa lahat ng sakit at karamdaman. Salamat po, O Diyos. Continue to guide them, protect them, and bless them, O God. Ganon din, O Diyos, si Ate Sem, na kasalukuyang nasa quarantine at mga ilang araw na lamang siya ilalabas. Salamat sa pagtawid mo po sa kanya, sa kanyang naranasan na pagsubok physical, Panginoon. Naway panibagong lakas, katulad ng agila ang inyo pong muling ibibigay sa kanyang pagbabalik sa iyong gawain, Panginoon. Salamat sapagkat buhay ang inyo pong pinagkaloob sa kanya at kalusugan din sa kanyang buong pamilya ang inyo pong igawad, Panginoon. Ganon din, O Diyos, kay Jonathan Tangkuang, na kung saan muli pong ibinalik sa hospital for another operation. Hindi po namin alam kung anong tunay na nangyari. It seems nagdudugo pa yung kanyang sugat. We do pray, Father, na tunay na yung comfort po ninyo, yung lakas at tatag ng loob, yung financial provision po ninyo, hindi mo sila pagkukulangin ng mabuting bagay. Salamat, O Diyos, sa buhay ng taong ito, naway makita niya na meron kayong layunin na sa kanyang buhay at siya ay mapapalapit sa inyo sa makabibling pamaraan. Makita po namin ang taong ito as we pray for him, O God, na tunay na makarecover siya at malampasan niya itong matinding pagsubok na ito. Ganon din, O Diyos, si Edna Yusi, asawa ng aming kapatid din sa kapatiran do sa Saudi, na kung saan meron po siyang bone marrow biopsy. Hindi ko po alam kung anong specific na sakit na meron siya, subalit isang bagay ang aming inaasahan. Anumang sakit, anumang karamdaman na meron siya, itinataas po namin at pinagkakatiwala sa inyo. Naniniwala kami at nananampalataya makakatawid ang aming kapatid na ito sa matinding pagsubok na dinaranas nilang mag-asawa, Panginoon. Father, we declare, O God, na sinasabi mo sa iyong salita sa 1 Peter 2:24 and Isaiah 53 verse 5, that by your stripes she is already healed. Ito po ang aming dinideklara kay Sister Edna Yusi. Salamat po sa iyong patnubay, salamat po sa iyong gabay, salamat sa peace and comfort at katatagan ng kailang pananampalataya. Ganon din po, O Diyos, patuloy namin dinadalangin ang aming mga Christ Ambassador Churches, yung Mother, yung sa Gapan, yung BPC, yung upcoming Christ Ambassador California, at yung sa Guam, Panginoon, at yung sa Bangbang na maitatayo the soonest possible time. Salamat, O Diyos, na ang mga simbahang ito ay patuloy na maglalagay kayo ng mga tao, mga leader, mga pastor na siyang aantabay, Panginoon, at magbabantay, magpapastol ng mga simbahan na ito. Salamat sa mga provisions po niyo, Panginoon, lalo-lalo na yung Bangbang, nagpe-pray sila ng lupa. We do pray for an open heaven, na makita nila po yung lupa na yun upang yung sumusuporta sa kanila, they are more than willing to support them financially. At alam na yung Panginoon, ito po yung panahon na kailangan na rin pong ma-establish, bagaman nasa gitna ng pandemya, nagpapatunay na ang economy ay hindi ng lupa ay hindi po kaparehas na economy sa langit, na hindi mo pagkukulangin ng mabuting bagay ang mga Christ Ambassador. Kaya naniniwala kami, ang mga simbahan ng Christ Ambassador ay mananatiling matatag, sapagkat ito'y nakatayo sa solidong pundasyon na kung saan si Jesus ang siyang aming pong
pinanampalatayanan. Salamat din sa mga ministry supporters po namin financially, local and international. Salamat sa kailang buhay. Nagagalak ang puso po namin sapagkat nararamdaman namin ang kailang tulong pinansyal sa local and international. Kilala po ninyo ang kanilang buhay. Kaya't salamat, patuloy pa silang managana ng mabuting bagay at makita nila ang iyong kabutihan, O Diyos, ay hindi mo sila pagkukulangin ng mabuting bagay. Ganon din po yung aming Philippine situation na kung saan ay dumarami naman ang mga tinatamaan itong virus na ito. O Diyos, naniniwala kami na nanampalataya, kontrolado po ninyong lahat ng mga bagay. Salamat sapagkat kami tinuturuan mo pang umasa, magtiwala at manampalataya na kayo ang siyang mag-iingat sa bawat isa sa amin. Cover everyone by the blood of Jesus at tunay binabagsak po namin itong pandemyang ito, yung COVID na ito, yung mga variant na ito, in the name of Jesus. Itinatapon ito sa ilalim ng dagat upang ito hindi na makapaminsala sa bayan ng Candaba, sa bansang Pilipinas, maging sa bayan po ng Candaba. We do pray, O God, na ito matapos na rin po, mawala na rin totally ang mga virus na kumakalat dito. Salamat sa pag-iingat mo sa aming Mayor Rene Maglangke. Salamat sa wisdom, sa knowledge, sa protection, Panginoon. At sa lahat ng mga plano pa kung paano masustain, O God, ang asenso ng Candaba, yung mga negosyo, yung lahat ng mga produkto na nangyari dito, sa pananim, sa palaisdaan, yung mga all means of the living na lahat ng mga taga-Candaba. Continue to bless everyone at patuloy na managana pa ng mabuting bagay ang lugar po ng Candaba. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-iingat at sa iyong kabutakilaan. At sa oras na ito, sa lahat ng mga prayer requests na nailagay sa comment, sa message, nagdideklara po kami, Panginoon, tunay na abutin po ninyo ang lahat ng ito at makatiyak kami that you will entertain all those prayers individually, sapagkat nakatitiyak kami na wala pong masasayang na panalangin na hindi po nyo katatagpuin. Bagos, sasagutin po ninyo ang lahat ng ito sa tamang panahon. Kaya't sa hapong ito, selyuhan po ninyo ang mga panalangin po namin, sapagkat na alam namin na lahat na ito may kasagutan, sapagkat ito hiniling po namin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. So, sa katapusan, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Because of Jesus, dahil kay Jesus, kayo po ay sukdulang pinagpala, lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord.